Hindi sinabi ni Jesus, itapon ninyo ang inyong pasanin. Ang sabi niya, take my yoke upon you. Ito ang gustong sabihin ni Jesus. Huwag mong buhatin ang buhay ng mag-isa. Hayaan mong ako ang makasama mo. Kapag kasama natin si Jesus, hindi nawawala ang pasanin, ngunit nagiging magaan. Magsiupo ang lahat. Reverendo Marvic Vargas, ang ating butihing diakono na ngayon ay nagdiriwang ng kanyang unang buwan bilang isang diakono. Mga kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman, Bishop. Una sa lahat, hayaan ninyo ako magsabi ng taos-pusong pasasalamat. Halos isang taon na po akong hindi nakapiling ng ninyo dito sa ating El Shaddai community sa Amwell dahil po sa aking karamdaman. Halos isang taon na po yun. Hindi naging madali ang mga buwan na lumipas. May mga araw ng panghihina, may mga sandali ng pangamba, may mga pagkakataong hindi ko alam kung kailan ako muling makababalik sa normal na ministeryo. Ngunit, narito ako ngayon. Narito ako hindi dahil sa sarili kong lakas, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At bahagi ng biyayang iyon ay ang inyong mga panalangin. Marami sa inyo ang nagdasal para sa akin. Marami ang nagpaabot ng mensahe ng pag-aalaala ng pagmamahal. Kaya mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Naranasan ko mismo ang sinabi ni San Pablo, the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you. Ang Espiritu Santo ang siyang nagbigay ng lakas, pag-asa at bagong buhay. At marahil, kaya napakaganda ng Ebanghelyo ngayong araw. Sapagkat dito sinabi ni Jesus, come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Bago sinabi ni Jesus ang panyayang lumapit sa kanya, may ginawa muna siya. Nagpasalamat siya. I thank you, Father. Hindi siya nagsimula sa reklamo. Hindi siya nagsimula sa paghingi. Nagsimula siya sa pasasalamat. Napakagandang tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba'y nagpapasalamat araw-araw? Kapag gumigising ba tayo sa umaga, ang una bang lumalabas sa ating bibig ay, salamat po, Panginoon. O baka naman, nako, Lunes na naman. Maraming tao ang magaling magbilang ng problema, ngunit kakaunti ang marunong magbilang ng biyaya. Kung tutuusin, napakarami nating dahilan upang magpasalamat. May buhay tayo, hindi po ba? Buhay tayo. May pamilya tayo. May pananampalataya tayo. Mayroon tayong simbahan. May mga komunidad. May pagkakataong magsamba. May Panginoong hindi kailanman nang iwan. Sa El Shaddai, lagi nating inaawit, thank you, Lord. Sana hindi lamang ito awit. Sana ito ang maging paraan ng ating pamumuhay. Sinabi rin ni Jesus, you have hidden these things, Father, from the wise and the learned,
and reveal them to little ones. Hindi po sinasabing masama ang maging matalino. Ang problema ay kapag iniisip nating alam na natin ang lahat sapagkat tayo matalino. Ang bata ay madaling mamangha. Ang bata ay marunong magpasalamat sa maliit na bagay. Habang tumatanda tayo, minsan nawawala ang sense of wonder, ang pagmamangha. Nagiging ang buhay natin routine na lang. Sasabihin natin, ako, Saturday evening, ayan, misa na naman. Nako, kanina, rosaryo na naman. Prayer meeting na naman. Pero hindi ba ang bawat paghinga ay himala? Ang bawat araw ay regalo? Ang bawat paggising ay biyaya? Ang bawat komunyon ay isang himalang hindi natin dapat pagsawaan. Kapag nawawala ang pagkamangha, unti-unti ring lumalamig ang pananampalataya. Hindi sinabi ni Jesus, pupunta ako sa inyo. Ang sabi niya, come to me, lumapit kayo sa akin. May hakbang tayong kailangan gawin. Maraming tao ang lumalapit sa bangko, ang lumalapit sa doktor, ang lumalapit sa abogado o kaya sa internet at sa social media. Pero nakakalimutang lumapit kay Jesus. Hindi niya ipinangangakong aalisin lahat ng problema. Ang ipinangako niya ay, I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi niya sinabi, I will remove your cross. Ang sabi niya, I will carry it with you. Napakalaking kaibahan. Nang ako po ay may sakit, hindi nawala ang krus. Ngunit naramdaman kong hindi ko ito pasan ng mag-isa. Kasama ko ang Panginoon. Kasama ko ang panalangin ng simbahan. Kasama ko ang pagmamahal ng napakaraming tao. Kasama na kayo doon. At yon ang nagbibigay ng lakas sa akin. May isa pa pong nakakagulat. Hindi sinabi ni Jesus, itapon ninyo ang inyong pasanin. Ang sabi niya, take my yoke upon you. Yoke. Ano ba yung yoke? Sa panahon ni Jesus, ito po yung kahoy na nagdurugtong sa dalawang baka upang sabay silang humila. Kapag ang isang baka ay mahina, ang isa ang tumutulong. Ito ang gustong sabihin ni Jesus. Huwag mong buhatin ang buhay ng mag-isa. Hayaan mong ako ang makasama mo. Kapag kasama natin si Jesus, hindi nawawala ang pasanin, ngunit nagiging magaan. Bakit? Dahil ang pag-ibig ay nagpapagaan ng lahat. Tingnan niyo po ang isang ina. Napakabigat buhatin ang anak. Pero hindi niya ito nararamdaman. Bakit po? Dahil mahal niya. Kapag mahal natin ang Diyos, ang pagsunod sa Kanya ay hindi pabigat. Ito'y nagiging kagalakan. Sa una pong pagbasa, dumating ang hari, pero hindi sakay ng kabayo, hindi sakay ng karo, hindi sakay ng asno, kundi rather sakay ng asno, mapagkumbaba. Yan ang ating hari, hindi hari ng kayabangan, kundi hari ng kababaang loob. Hindi hari ng dahas, kundi hari ng kapayapaan. Hindi hari ng takot, kundi hari ng pag-ibig. At kung siya ang ating hari, tayo rin ay tinatawag
na maging mapagkumbaba. Bago tayo umuwi, nais kong iwan ang 3 konkretong hamon. Unang hamon, simulan ang bawat araw sa 3 salita. Salamat po, Lord. Yan po ang unang gagawin natin sa bawat umaga. Salamat po, Lord. Buhay pa ako. Nakakahinga pa ako. Bilangin natin ang biyaya bago bilangin natin ang problema. Ikalawa po, maglaan ng 5 minutong katahimikan araw-araw. Patayin muna natin ang cellphone. Buksan ang puso at lumapit kay Jesus. Hayaan siyang bigyan ka ng kapayapaan. Ikatlo po, kung may mabigat kang dinadala, sakit man o problema sa pamilya, pinansyal na alalahanin, sama ng loob o takot sa kinabukasan, huwag mo nang dalhin ng mag-isa. Ibigay mo kay Jesus. Hayaan mong siya ang pumasan kasama mo. Mga kapatid, kung may natutunan ako sa aking karamdaman, ito iyon. Hindi pala tayo nabubuhay sa sariling lakas. Nabubuhay tayo dahil sa biyaya, sa panalangin, sa pagmamahal ng komunidad, at higit sa lahat, sa pag-ibig ni Kristo. Hayaan niyong ako'y magtapos sa isang panalangin. O Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa inyong paanyayang lumapit kayo sa akin. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat araw-araw. Bigyan mo kami ng pusong marunong pang mamangha sa iyong mga biyaya. Tulungan mo kaming dalhin ang aming mga krus na kasama ka at huwag kailanman mawalan ng pag-asa. O Maria, aming ina, ikaw na nanatiling matatag sa paanan ng krus, akayin mo po kami palapit sa iyong anak. Turuan mo kaming magtiwala sa Diyos sa gitna ng aming mga pagsubok at awitin araw-araw ang iyong Magnificat. My soul magnifies the Lord. At naway, maranasan nating lahat ang tunay na kapahingahan na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay. Lahat ng ito'y hinihiling natin sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.